yung balita pangtapal. That has always been their strategy. Going into the weekend, kinakailangan pagtakpan yung napakaraming usapin ng korupsyon at kurakot ng higit na malaking storya. Kinakailangan pagtakpan ang dungis, ang dumi, ang lansa nung ginawa nung maletagang dyan sa mababang kapulungan. Akala nila lulusot sila sa talino at husay na mag-obserba at magmatsyag ng mamamayang Pilipino. Bistado ho eh. Talagang yung ginawang proceeding ng impeachment complaint sa mababang kapulungan, nagtulong-tulong yung mga maletagang, yung nakinabang sa mali-maletang pera, para talagang lituhin kayong mga kababayan. Subalit nandito po ang ating pahina. Tutuwid po natin yung napakaraming maling istorya, pag-uusapan po natin, ibabalik ko kayo sa sentro, kanya ito yung ating pamagat ngayong hapon. Ipagkakanulo ni Saldico. Sino? Simulan po muna natin. Meron lang ho akong naisbatin si Ernesto de Guzman. I hope Ernesto de Guzman you're watching. Mga 3 or 2 live back na ho siya nagpapa-shoutout. Hindi ko lang ho nakuha uli yung kanyang. But I was checking my files. Nakita ko, I took specific notice of Ernesto de Guzman. Nanonood po siya sa YouTube noon. I hope you're still watching today. Ernesto de Guzman, maraming salamat. At ang ating pinakamaaga, si Emil de la Cruz, mabuhay ka. Si Karina Braganza, Carmen Remias, si Che Dolera, watching from Dubai. Si Juve Cabiles, Jean Roa, si Che Dolera, she's watching from Dubai, sabi niya TGIF. TGIF po sa inyong lahat. Si Jean Roa, of course. Si Johnny Docto, Maisog, salamat. Si Fe de la Paz, si Neds A. Gizon ng Hawaii. Siyempre si Carmen Remias ay watching po from Singapore. At si at Bug Ha 88. Ganon din si Jumel Caringal Mendez, Svartedal. Ang sabi ni Jumel, wala naman balita dito sa Europe na nahuli si Saldico, attorney. Lalo na sa Czech Republic. Kalokohan lang yan ni Bangag. Exactly, Jumel. Kanya nga magandang, kung kalokohan nila ito, kung ito'y pantakip, dahil nga napakarumi, napakadungis, napakalaswa ng ginawa ng maletagang. Tao naman ni Bongbong Marcos lahat siyang maletagang. Recipient sila ng mali-maletang pera, matatandaan ninyo. At ngayon nga sa mababang kapulungan, nagsanib puwersa ang maletagang at ang leader ng kidnap for ransom gang na Madriaga gang, si Ramil Madriaga. Yan ho yung isa sa ating tatalakayin. Anyway, Friday naman ho, I will not try to limit our live to 1 hour, bagamat lumalagpas ho sa dami ng nanonood at nagpapabati at nagpapashoutout. So ipagkakanulo ni Saldico. Atin pong i-analyze ang nangyayaring ito. Malayo lang po ito, batiin ko lang. From Israel, si Maria Ligaya Aguila Garcia. Maraming salamat sa iyo. Si Ming Carol Guadis, Jose Marco Gutierrez, Paul Zaragoza Takuyan, Eloisa. Maraming salamat, nakaabot ka sa live. Si Charme Bagaso, si at Venchi Banyes, si Dion Penales from Manila. Hi Dion. Si Anastasia Balonos Yao from Hong Kong. Si Judy Ann Arofo Misa. Si Atien 3068 from Japan naman ito. Sabi ni Advenchi Banyes, continue your advocacy. Yes, I will continue, but again, I cannot do this alone. We need each other. I will be your voice and I will be the source of right and proper information, timely, relevant, and hopefully I will be able to continue giving you an incisive, analytical, and critical analysis of what's happening in our country and beyond para naman po makatulong ako sa inyo sa pagbuo at paghulma ninyo ng inyong sariling opinion, kuro-kuro o inyong paninindigan. Again, I am not soliciting
that we should have at the end of our podcast every single time na magkaroon po tayo ng magkaparehas na opinion. Di importante, kahit kayo ay hindi sang-ayon sa aking topic, sa aking pananaw, sa aking opinion, importante makabuo kayo ng sarili ninyo. No? So tuloy po tayo. Tere Garcia. Tere Garcia watching from Hong Kong din. Marami tayong mga viewers po ngayon live from Hong Kong. Of course, nagre-request lang po si Millie Claire Cassandra. Si Millie Claire Cassandra is watching right now from Sharjah, UAE. Maraming salamat, Millie. And I'm happy somehow natigil muna yung palitan putok o bombahan dyan sa Middle East. Si Elsie Cubero watching from Jeddah, Saudi Arabia. Maraming salamat sa inyong pakikisa at pagsubaybay. Si Sheila Pai Balgos from Hong Kong naman siya. Maraming salamat. Marami yung nagme-message sa akin, pati ho yung sa mga kababayan natin na miyembro ng Hakbang ng Maisog sa Kuwait. Sila'y nag-aalala dahil nga daw po iimbestigahan ng NBI base doon sa news release yung naging mensahe ni Davao City Mayor, ang ating ginagalang at kaibigan, Mayor Sebastian Duterte. Alam mo ninyo, wala kayong dapat ipangamba. Dahil alam po ninyo, sa bagay, hindi na common sense ngayon. Yung mga marunong ho sa communication, yung marunong po sa pangungusap, meron po mga sinasabing figure of speech, yung sinasabing isang ulo lang ang gusto namin. Kasi nga nananawagan tayo ng full accountability. Ito namang mga ito kakasipsip sa kanilang amo na talaga namang puno ng kurakot at korupsyon, ginagawang literal. Ang kanila, kukunin daw yung ulo. As in literal, ulo. Ang sinasabing isang ulo lang, I do not have to explain, pero ito'y targeted sa ating mga nag-aagam-agam o nag-aalalang mga taga-subaybay. Wala po iyon, wag po kayo mag-alala ron. Figure of speech po iyon. Wala po yun, walang meaning yun. It will not hold water in court. Wala po iyan. Wala po kayong dapat ipangamba. Okay po si Mayor Baste. Amor Powers, watching from Hong Kong, si Jessa Cabonegro, at saka yung mga kaibigan natin na nagpapirma ng kanilang libro kahapon, ang mag-asawang Clifford at Laarni Dabo. Clifford and Laarni Dabo, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta. Hindi kayo nagsasawa. Maraming salamat. Ganon din kay Ken Bernardino. Maraming salamat sa inyo. Ang ating layunin sa ating pagpapodcast, of course, I hope, lalo na yung mga kabataan, I really hope that the present young generations of Filipinos will have a better life, na yung mga katulad kaedad ko, kahenerasyon ko, at yung mas matatanda sa akin ay higit kayong magkaroon ng higit na mas magandang buhay bilang Pilipino dito sa Pilipinas. Yan po ang hangad natin. Kaya dito tayo, nagbibigay tayo ng tinig at boses ninyo. So sino ang ipagkakanulo ni Saldico? Let me just take you back. Ito po'y research ng ating mga volunteer staff. Ito po yung sulat, yung linalaman ng sulat. Tatandaan ninyo, ni Saldico noong February 2025, last year, kay Bongbong Marcos. Ito po'y linabas niya sa kanyang pahina, sa kanyang FB page ni Saldico. Yung kanyang sulat, yung kanyang love letter ni Saldico kay BBM. Alam mo ninyo, nakakatuwa na kung totoong nahuli si Saldico, tsaka na natin mamaya talakayin natin kung totoo o hindi. Kung totoong nahuli si Saldico, mainam po iyon. Bakit? Para mabigyan siya ng pagkakataong pumili. Sino ba ang isasalba mo? Sarili mo o yung mga taong pinoprotektahan mo hanggang sa ngayon? O panahon na ba na ipagkakanulo mo, pagdating mo dito sa Pilipinas, rektahan na,
tuturo, ingunguso, ilalaglag, ipagkakanulo mo na ba officially, formally dito sa Pilipinas si Bongbong Marcos? Ipagkakanulo mo na ba si Martin Romualdez? Etong taong ito dapat mag-iingat. O ang ipagkakanulo mo si dating Senate President Chis Escudero. Paano ho nasama si Chis Escudero dito sa mix na ito, sa haluang ito? Sapagkat matatandaan ho ninyo, yung kanyang liham kay Bongbong Marcos, yung sulat ni Saldico kay Bongbong Marcos, noong February 2025, ang kanya, binuksan po niya yung liham Dear Mr. President, by the time this letter reaches Your Excellency's desk, I will be in the United States for a much delayed check-up. Alam mo naman ho ninyo yung mga rascals, pag naiipit na, ang laging ini-invoke niya, may sakit ako. Kinakailangan kong umalis for health reason. Long overdue check-up. Ganyan din po itong si Saldico. Kanya nga, di ba, lagi kong sinasabi, kahit na meron na siya mga pahiwatig at pahayag ng araw, hindi po santo ito. Hindi po santo ito. Isa ito sa dapat panagutin to the full extent of the law kung paano niya at nung kanyang mga kasama sinalaula yung ating national budget at yung ating flood control funds. Now, dito po sa kanyang sulat, binanggit na naman ni Saldico si Adrian Bersamin. Kaya nga po ako natutuwa kung totoo Kung totoo. No, kung totoong siya ay naaresto diyan sa Prague. Sapagkat kung siya'y mauuwi dito, caveat lamang babala lamang. Kahit po nahuli si Saldico, kung assuming talaga siya'y nahuli, wala pong extradition sa pagitan ng bansang Czech at ng Pilipinas. Yung Prague po at Pilipinas, wala pong extradition yan. So yung inaasahan ng iba na, hindi ma-extradite yan. Wala pong extradition. Bakit confident? The Filipina Traveler, maraming salamat sa iyong panonood. At the Filipina Travelers. So wala pong extradition. Now, saan lumalabas yung sinasabing pauwiin siya? Pag wala pong extradition, maaari pong pauwiin ang isang Pilipino dito sa Pilipinas, pabalik ng Pilipinas, gamit ang isa na namang bihikulo. Ano po yun? Deportation. So kung hindi po extradition, pwedeng deportation. Deportation kapag holder ka ng Philippine passport, kinansela yung iyong passport, o kaya ito ay expired na, o ikay pumasok sa isang lugar na wala kang visa at holder ka ng Philippine passport, hindi ka kinakailangang i-extradite, bagkus agad-agad pwede kang i-deport. Ito po ngayon yung kaso ni Saldico. Kaya lang ang tanong dito, hindi ba ipinababalita na rin ng pamahalaan ng administrasyon ni Bongbong Marcos that Saldico is a holder of a Portugal passport? May Portugal passport siya, yung Portuguese passport, si Saldico. So, saan ba ang Portugal? Ang Portugal ho ay bahagi ng European Union, EU. Sa EU, alam ho ninyo, para lang po sa riwain natin, pagka holder ka ng European Union passport, train lang mo sinasakit wala na, borderless na sila. Hindi ka nasisitahin ng mga immigration officers sa mga border or sa mga entry. Basta't holder ka ng European passport. Assuming si Saldico ay holder nga ng passport na inisyu ng bansang Portugal, walang dahilan siya'y harangin sa kahit na anong border or territorial boundary ng kahit ano sa mga European states na miyembro ng EU. Kaya hindi pa malinaw kung si Saldico ba ay talagang naaresto o ito pong balitang ito, malaki ito, talaga naman, o'y balita ba ito para pagtakpan ang sablay at palpak nag-engranding produksyon ng maletagang ni Congresswoman Luistro dyan sa mababang kapulungan.
ipagkakanulo ni Saldico. Marami pong salamat sa halos 3,500 live viewers natin dito sa aking Magic Eye. Ulitin ko ho, ako po'y humihiling, yung mga nasa Facebook, bukod po sa pag-comment, pag-like, pag-react, pag-follow, sana ho'y mag-share din kayo para makalabas tayo sa shadow ban nila. Ganon din ho yung nasa YouTube, please, pakiusap, humihiling po ako, patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share, at mag-subscribe para po makalabas tayo dyan sa ginagawang shadow ban ng Marcos Jr. Administration. Okay, balik po tayo sa sulat ni Saldico. Base po ito doon sa transcribed images sa kanyang official FB page ni Saldico. Itong sulat ni Saldico kay Bongbong Marcos noong February 2025. Binabanggit niya rito, ulit, kaya maganda ito. Whether it is true or not, maganda po ito sa mga kagaya natin sa hakbang ng maisog na humihingi ng transparency, full accountability. Bakit? Sadya pong liniligaw ng administrasyon ni Bongbong Marcos ang issue ng flood control funds. Yung anomalya niya, yung 5,500 flood control projects na ghosts naman pala o kaya'y substandard. Maganda po ito sapagkat natatabunan yung kanilang grand production. Ano po yan? Yung huwad, yung hausyaw, yung peke, yung fake impeachment, using fake star witness dyan po sa mababang kapulungan. So, ito pong sulat na ito, binanggit niya in late November, binanggit daw ho niya, again, magandang balita, Yusek Adrian Bersamin. Lumalabas na naman muli yung mga pangalang ito. Baka ho nakakalimutan nyo na, huwag nating kakalimutan. In late November, sinabi ni Saldico kay Yusek Adrian Bersamin at kay Secretary Mina Pangandaman, kanino pa? At kay Yusek Jojo Cadiz. Yun? Anong sinabi niya? Na meron daw 100 billion pesos insertion si Bongbong Marcos. Kaya po maganda ito Yung balitang nahuli si Saldico, balik po, back to you BBM, agad ang storya. Back to you Malacanang ang naratibo. Ilayo po muna natin dito sa squid tactic po na ginagawa nila. Ginugulo, sadyang pinapadilim ang malinaw na usapan kung sino ang may pananagutan. Trilyong piso po ito. Trilyong pisong halaga ng pinagnanakaw sa ilalim po ng liderato ni Bongbong Marcos sa loob ng 4 na taon na kanyang panunungkulan bilang presidente. So binanggit kay Adrian Bersamin, kay Mina Pangandaman, kay Yusek Jojo Cadiz na meron pong 100 billion insertion ang tanggapan ni Bongbong Marcos. At ang sinabi ni Mina Pangandaman, huwag mo nang pakialaman yan. Ang instruction ni Bongbong sa akin, kay Mina Pangandaman, to proceed. Huwag mong pakialaman yung 100 billion ni Presidente Marcos, ituloy mo yan. Yan ang mensahe ni Mina Pangandaman kay Saldico. Tanong, sino ang ipagkakanulo ni Saldico? Simula pa lamang ho ito si Yusek Adrian Bersamin ba na meron ding in-issue or in-execute na affidavit? Narinig naman natin yan kay Congressman Leandro Lian Lebiste na meron ng ready at anytime maaring ilabas yung affidavit ni Yusek Adrian Bersamin. Baka ito na ang hinihintay na pagkakataon at panahon ng mamamayang Pilipino na maobliga, lumantad at maglahat ng kanyang nalalaman itong si Adrian Bersamin. Binanggit muli si Mina Pangandaman. Si Mina Pangandaman, huwag niyong kalilimutan, yung DBM Secretary kung saan laganap ang kurakot at korupsyon sa budget at pera nating mga Pilipino. Si Yusek Jojo Cadiz ng DOJ. Kilala ko rin ito
Subalit, siya ay kasali sa sulat ni Saldico kay Bongbong Marcos. No? At ito'y sinasabi sa liham ni Saldico kay Bongbong Marcos na ang kanyang tanggapan ni Bongbong Marcos yung taong 2023. 2023 atras ho kayo ng kaunti 100 billion na ang alokasyon ni Bongbong Marcos mula sa budget. 100 billion noong 2023. Sinabi pa detalyado, 75 billion inilagay sa unprogrammed appropriation. Alam ni Saldico ito mga kababayan dahil siya yung chairman ng appropriation. Remember yung tandem nila ni Tambaloslos, ni Martin Romualdez. Tandem sila, so yung 100 billion noong 2023 ni Bongbong, 75 billion inilagay sa unprogrammed at yung 25 billion dito sa liham ni Saldico inilagak sa ilalim ni SAP. Sino yung SAP? Yung Special Assistant to the President. Ito raw po ay instruction ni Bongbong kay Martin Romualdez nung sila'y biumahe noong 2022. Detalyado yung sulat ni Saldico. Kaya saka kung sana ay talagang nadakip siya. Sana. Para wala naman siyang choice Either ilaglag niya, idiin niya yung sarili niya, o magsabi siya ng totoo, redemption, baka sakaling mabawasan ang ngit-ngit, galit at hinagpis ng mamamayang Pilipino sa kanya kay Saldico at ipagkanulunan niya lahat ng nagnakaw at nakinabang sa pera nating mga Pilipino. Binanggit din niya noong 2024, 2024, another 100 billion. 100 billion na naman ang insertion ni Bongbong Marcos. Kaya hindi ba't nakakatuwa kung sino yung nag-anunsyo na si Saldico daw ay naaresto na, whether ito'y parte ng propaganda nila o panliling lang. Ang hangad natin, ang hangad ko, sana totoo. Nang sa ganon, mailabas na ni Saldico muli yung lahat ng kanyang detalyadong nalalaman. So dito, 2023, 100 billion kay Bongbong Marcos insertion. 2024, another 100 billion kay Bongbong Marcos insertion. 2025 budget, ito matindi ito. Ang 2025 budget, ang sinasabi rito ay another 100 billion na naman. 100 billion na naman kay Bongbong Marcos. Kaya yung nag-anunsyo na arestado si Saldico, baka hindi na naman niya alam kung ano yung kanyang inaanunsyo at hindi naman sila ang naka-aresto. Kung totoo ito, si Saldico ay nasa kote ng mga opisyal dyan sa Prague, sa Czech Republic. Hindi po, wala pong pinakapakialam ang ating pambansang pulisya, ang ating immigration, ang ating other law enforcement unit. Wala. Siguro gusto lang mauna without really understanding. Mabuti yun. The implication ng pagkakaaresto kung totoo ni Saldico. Again, sa mga kakapasok lamang, why do we have a reservation kung totoo na naaresto yung pagkakaaresto kay Saldico? Balik tanaw lamang po tayo kasi nga di ba sinasabi mismo ng pamahalaan na si Saldico ay has sought refuge sa Portugal. Siya ay meron ng Portuguese passport at hindi na siya pwedeng basta-basta aarestuhin anywhere within the European Union member states sapagkat yun na po ang kanyang passport. Kaya tayo may reservation. However, assuming totoo yan, may isang problema, wala pong extradition sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Czech o yung Czech Republic. Anong pamamaraan para maiuwi siya dito? Deportation. On the premise and on the assumption that he is still a holder or holding at the time of his arrest, an expired or canceled Philippine passport, meaning wala siyang travel document. Punta na po tayo dito sa revelation ni Saldico sa sulat niya kay Bongbong Marcos. 2023, 100 billion.
yung kanyang insertion ni Bongbong. Sabi ni Saldico, 2024, another 100 billion ang insertion ni Bongbong Marcos. 2025, another 100 billion. Ito ngayon, may isang player. Tatandaan ninyo, pagdating daw ng Mayo, kakasuhan si Martin Romualdez at si Chis Escudero. Yung dating speaker, si Tambaloslos, at yung dating Senate President, si Chis Escudero. Pwede siyang pumasok dito sa mga personalidad na ipagkakanulo ni Zaldico. Si Senador Chis Escudero, bakit? Sa kanyang liham kay Bongbong Marcos, patungkol sa 2025, malinaw dito na gusto raw ni Chis Escudero, malinaw po ito liham ito ni Saldico kay Bongbong Marcos. Si Chis Escudero gusto raw ng 200 bilyon piso allocation para sa Senado. 200 billion ang hinihingi ni Chis Escudero kay Martin Romualdez at kay Saldico ayon sa liham ni Saldico kay Bongbong Marcos. Kaya si Chis Escudero, malamang ito hindi na rin makatulog ito ngayon nung nabalitaang arestado si Saldico. Bagamat sila yung magkababayan, malinaw. Dito sa liham ni Saldico kay Bongbong Marcos, laglag si former Senate President Chis Escudero. Bukod pa roon, sinabi pa rito na yung 2025 budget, ipinilit ni Chis Escudero na magkaroon ng 150 billion. Mga kababayan, sa hirap ng buhay natin, tayo barya-barya lang mag-uusap Hirap na hirap tayo Itong mga ito, 150 billion ang ipinipilit ni Chis Escudero na ilagay sa program funds. Again, sinong may sabi? Si Saldico. Marami pong salamat sa almost 4,500 live viewers natin dito po sa aking Magic Eye. Ditin ko, ako ho ay aktibong nangangampanya. Yung mga nasa Facebook, patuloy po kayong mag-like, mag-comment, mag-react, mag-share. Importante yung share, makalabas tayo sa shadow ban nila at mag-follow. Ganon din po yung nasa YouTube. Pakiusap ko, palakasin natin yung ating pahina just in case ma-influensya nila si Meta, i-take down yung ating FB page. Palakasin po natin ang ating YouTube para hindi po kayo maligaw. Lagi tayong nagkakaugnayan. Patuloy po kayong mag-like, mag-share, mag-react, mag-comment, at mag-subscribe. So si Chis, tinuturo niya 150 billion sa program funds. At ang sabi pa niya ni Saldico, yung 2025, hindi ba nagsampa kami ng petition sa Korte Suprema na hanggang ngayon ay hindi pa inaaksyonan? Yung 145 billion ay direktang inilagak sa DPWH. Sino yung DPWH? Kaya maganda kung talagang na-arrest itong Saldico para ipagkanulunan niya. DPWH. Sino yan? Si Manny Bonoan. Si Manny Bonoan, nandyan lang yan. Palaro-laro ng golf. Wala naman akong personal sa kanya. Kaya lang, napakalaki ng atraso mo sa sambayan ng Pilipino. Kinuha ninyo yung perang dapat sana ay pang-implement ng mga infrastruktura na magbibigay ginhawa sa ordinaryong mamamayan. Manny Bonoan, dati kang kalihim ng DPWH, yung mga lugar na hindi dapat bahain, baha pa rin hanggang ngayon. You are already at the sunset of your life. Sana naman makonsensya ka sa mga pinahirapan mo dahil lamang sa katakawan mo sa pera. So inilagak sa DPWH dahil nga iniutos ni Chis Escudero. Kaya delikado si Chis Escudero rito. Titingnan po niyo yung direksyon. Sinabi na sa May ay kakasuhan na si Martin at si Chis Escudero. And then yung timing na biglang nahuli umano si Saldico. Ito po, wag kayong magpapalinlang This could be a part of a bigger scheme para po lituhin at maabsuelto si Bongbong Marcos. Pero dito sa sulat ni Saldico mismo kay Bongbong Marcos,
hindi maaring itanggi ni Bongbong na meron siyang 100 billion pesos insertion noong 2023 budget, 2024 budget, at 2025 budget. Nabanggit muli si Mina Pangandaman na sinasabi ni Saldico, inutusan niya si Mina Pangandaman, banggitin mo naman sa Malacanang, meaning kay Bongbong Marcos na mayroong banta. Nagbanta pa si Chis Escudero. Sabi ni Ako Bicol, si Ako Bukol, party list, si Saldico. Nagbanta pa si Chis Escudero na iipitin niya yung budget. Imaginein mo, Senate President ka, nung hindi binibigay yung gusto mo na 150 billion na pondo at pinalalagak mo yung 145 billion sa DPWH na nagbabanta pa na iipitin yung budget. Di naman yung personal budget yan eh. Budget nating mga Pilipino yan eh. Ano? So, anong sagot ni Mina? Sabi ni Mina kay Saldico, ang tugon ni Bongbong Marcos, don't ever think about it. Ano ibig sabihin nun? Huwag mong pakialaman yung 100 billion allocation or insertion ng tanggapan ng Pangulo. Ba mabigat, ano? So, walang magawa ngayon si Saldico. Bakit? Sabi nga niya ang utos ng hari hindi dapat mabali. So, sunod siya. Kahit na may struggle siya kay Chis Escudero. Ano? So, bananggit uli, Mina Pangandaman, Adrian Bersamin, Jojo Cadiz. Dito sa kwento ni Saldico, syempre siya bida na siya ay nagmamalasakit na hindi rin pwedeng gawin sa 2025 budget yan dahil nga lolobo ng higit yung budget ng DPWH pag binangga mo sa budget ng education sector. Again, this is the bone of our contention in the petition that we have filed and still pending unacted before the Honorable Supreme Court. Yung ating pong pag-oppose dyan sa criminal, unconstitutional, immoral, invalid, unlawful 2025 national budget. Dahil higit pong mas malaki ang pondo ng infrastructure or DPWH over that of the education sector. So, nagsumbong siya, binanggit niya kay Adrian Bersamin. Ang sabi nung Adrian Bersamin, yan, yung mga nakakaalam, yung mga close dito sa mga ito, may date pa mahirap gumawa ho ng gawa-gawang letter kung ito'y imbento. December 6, 2024, yung sa 100 billion listahan ng tanggapan ni Bongbong Marcos na sinumite ni Adrian Bersamin, tinanong niya raw si Adrian Bersamin, ito ba'y talaga'y galing kay Bongbong Marcos? Ang tugon ng Adrian Bersamin, yan ang instruction sa akin. At yung listahang hawak mo, Saldico, kinuha yan ni Bongbong Marcos mula sa kanyang brown leather bag. Kumpleto yung description Ito po'y base sa sulat ni Saldico At sinabi ni Saldico, pamilyar naman siya dahil meron silang close working relationship ni Bongbong Marcos. Alam niya, pag sinabing brown leather bag, yun daw yung tangan-tangan lagi ng kanyang presidente ni Bongbong Marcos. At yung kwento ni Adrian Bersamin, wala siyang magawa kundi paniwalaan. Bakit? Mahirap naman mag-imbento na galing sa brown leather bag. Nakikita ni Saldico na may leather bag na hindi binibitawan si Bongbong Marcos. Ano? So, lumalalim yung kwento kaya nakakatuwa kung totoo na arestado si Saldico. Bati lamang po natin ito. Azil Ejercito Vorwolz. Hello attorney, wala naman balita dito sa Europe na nahuli si Saldico. Si Maria Fema Duterte, maraming salamat sa iyo, Fema. Good afternoon din sa iyo at maraming salamat sa pagsubaybay at suporta. Ganon din si Al Mendoza. We're following you here at Gihulngan City, Negros Oriental. Al Mendoza at mga kababayan natin
dyan sa Negros Oriental. Maraming salamat. Meron pong pinost din yung ating kaibigan, yung sinasabi yung pagpapahayag, ito po si Ping Lacson naman ito, yung pagpapahayag ni Zaldico, hindi naman ebidensya yon, propaganda yon. Pareho lang ni Ping Lacson, propaganda rin. Ang ebidensya may tuturing kapag ito'y ginawa under oath o nakantaryo. No? Kaya nga magandang balita sa mamamayang Pilipino kung naaresto si Zaldico dahil mapapanagot na natin lahat ng pangalang binanggit niya, lalong-lalo na itong si Bongbong Marcos. Detalyado po, yung mga project daw po, binanggit niya kay Adrian Bersamin, yung rock netting, yung mga safety devices, ito raw po yung mga seryosong anomalya. Disallowed daw ito noong 2024. Sabi ni Zaldico, bakit? Ito yung mga seryosong anomalya. Subalit, wala siyang magawa. Ang sabi raw ni Bongbong Marcos kay Adrian Bersamin, huwag mong pakialaman ang budget ng Office of the President. Proceed! Talagang pag-utos ng hari, hindi pwedeng bawiin. Ngayon, tingnan natin bakit ipagkakanulo, dahil dito po sa sulat ni Zaldico, ipinagkanulo na niya si former Senate President Chis Escudero. Yung budget daw po ng DepEd, ulitin ko syempre sa kwento ni Zaldi siya bida. Yung budget ng DepEd, meron daw pong suffering from low utilization rate. Meaning, hingi ka ng pondo, nyari 10 piso, ang nagagastos mo lang ay 1 piso o 2 piso, meron kang low utilization rate. Sayang. Imbis na ibigay mo sa ibang ahensya, ibang departamento na mas mabilis gumamit ng kanilang pondo, ito'y babalik lamang sa general fund pagkatapos ng 1 taon. Kaya, ang sabi ni Chis Escudero, ayon kay Zaldico, bawasan mo. Talagang dapat sagutin ito ni Chis Escudero. Sabi ni Chis Escudero, bawasan mo ng 10 bilyon ang budget ng DepEd na nakalaan para sa computerization program. Ayan linaw-linaw, si Chis Escudero nag-utos kay Zaldico. Bawasan mo ng 10 bilyon yung pondo ng DepEd na nakalaan para sa computerization program. Ang ayaw daw ng House dahil daw gusto nila malagay ito sa school buildings. Tatandaan ninyo mga kababayan as we do this live podcast tonight, meron pang kulang na 165,000 classrooms sa buong Pilipinas. 165,000. So, ang isa sa mga tinuturong dahilan kung bakit po meron tayong backlog na 165,000 classrooms dahil daw binawasan ni Chis Escudero ng 10 billion yung pondo ng ahensya na dapat sana'y inilagak sa school buildings. So malinaw dito, ang inilaglag na rito, ang ipinagkanulo ni Zaldico ay si Chis Escudero. Ito pa mabigat mga kababayan, yung mga kasama natin na nagmumula sa health sector at yung mga professional, yung mga doctors, nurses, medtech, lahat po kayo, pati yung mga naka-enroll sa PhilHealth. Basahin ko po ito as isa. Sabi ng liham ni Zaldico papunta kay Bongbong Marcos, it was also upon Senate President Xi's suggestion that the 74 billion subsidy for PhilHealth be scrapped. Tatandaan nyo noong 2025, zero allocation ng PhilHealth. Zero. Initially, may 74 billion na allocation doon sa recommendation sa NEP. Pero nga nung pagkatapos ng by-scam noong 2025, zero ang naging pondo ng PhilHealth. Ang sinasabi ni Zaldico, kaya naging zero yung subsidy ng PhilHealth from 74 billion pesos dahil ipinag-utos ito ni Chis Escudero. So maging maingat po kayo, this could be all part of the ploy and drama at grand production na naman ng Marcos Jr. administration. Timing, tingnan ninyo yung timing,
nag-anunsyo by May, masasampahan na ng kaso si Martin Tambaloslos Romualdez at si Chis Escudero. Sinabi po nila yan eh. Ngayon, yung timing, kalagitnaan ng buwan ng Abril, na aresto umano si Zaldico. Pero ang dami nagme-message dito na mula taga Europe, wala naman daw balita doon. Si Michael Mix Vlogs, kawawang bayang Pilipinas, hinuhubaran ng kayamanan. Si G. Salatar, grabe 74 billion, ang dami sana ang magamot na may mga sakit. Marami sana ang naligtas. Ang tinuturo, bakit zero budget ang PhilHealth last year? From initial 74 billion proposal, pinatanggal ni Chis Escudero, ito'y ayon kay Zaldico. Talagang mabigat eh. Lalo na ho ngayon, hindi ba? Tumaas ang presyo ng produktong petrolyo. At ang halaga po ng piso, base po ito sa ating PSA, yung Philippine Statistics Authority, yung halaga raw po ng piso ngayon ay 75 centavos na lang. Ano po naging basehan nila o yung benchmark nila? Bakit sasabing yung piso natin, ang kasalukuyang halaga ay 75 centavos na lang? Ang ginamit pa nga ho nilang comparison or panukat ay yung kung iahambing mo, kung bibili ka nung mga pangunahing produkto nung taong 2018. 2018 is 8 years ago. So kung ang basehan natin ng presyo ng piso ngayon ay 75 centavos na lamang dahil sa presyong noong 2018, lalo na ngayon, magkano na lang ang halaga ng piso? So yun nga, ang itinuturo bakit zero budget ang PhilHealth last year ayon kay Zaldico dahil pinatanggal ni Chis Escudero. So malinaw yan. Ito pa maganda. Mahaba po yung sulat niya eh. Pinili ko na lang ho yung mga sa tingin ko'y mahalaga. Mahalaga po lahat ito. Meron ding binanggit yung patungkol naman sa Philippine National Police. PNP ho ito PNP. Yung dating hepe ng PNP ay nag-requests ng 500 million confidential or intelligence fund allocation. To be fair, pinangalanan naman sa sulat ni Saldi, papunta kay Bongbong Marcos, ang hepe po noon ay si Chief PNP Marbil. Hindi ko alam yung pangalan ni Marbil eh. So, nag-request ng 500 million. Ang sabi ni Saldi ko, ito po ay mabe-verify sa mga concerned agency. Ngayon, ang alam nila ay meron ng 500 million ng PNP. Yung mga kabaro natin pulis dyan para alam ninyo, kayo yung nasa forefront ng law enforcement at pagtutugi sa mga masasamang loob. Wag na ninyong ibigyan ng seguridad yung mga nabubuhay sa buwis, ninanakaw na buwis nating mga Pilipino. Yung hepe nyo that time, si Marbil, nag-request 500 million na meron daw zero rebate. Alam daw din ito ni Adrian Bersamin. Nagkita si PNP Chief Marbil at si Speaker Martin Tambaloslos. Tinanong ni Marbil si Martin Romualdez patungkol sa intelligence funds. Ang sabi sa kanya ni si Martin Romualdez, yung kanyang CFIF, meaning Confidential Fund / Intelligence Funds, ay magmumula sa tanggapan ng Pangulo at ng tanggapan ng Executive Secretary. Kasi nga, kaladkad si Yusek Adrian Bersamini. Sumagot si PNP Chief Marbil that time. Wala silang binibigay. Ako ang nagbibigay sa kanila. Mantakin mo, yung hepe ng PNP ang nagbibigay sa OP, sa tanggapan ng Pangulo at tanggapan ng Executive Secretary. Maganda kung totoo na nahuli at pauuwiin si Zaldico para maibulgar na ipagkanulo niya na lahat ito. But now, sabi pa nito, sabi ni Zaldico ito magandang marinig uli ito ni John Vic Remulla. Sabi sa liham ni Zaldico kay Bongbong Marcos, but now, General Marbil,
the House of Representatives and I, referring to himself, si Zaldico, are being maligned by SILG Remulla in a recent press briefing. So dito makikita mo, may hinagpis din siya kay John Vic Remulla, kay Interior Secretary John Vic Remulla. Maraming revelation dito, pati na yung issue sa Regions 9, 10, and 11. No? Mindanao kasi ito Regions 9, 10, and 11. No? Dito naman, merong 120 billion, mga kababayan natin sa Mindanao, may 120 billion insertion daw ang mababang kapulungan. At ito'y ipinadaan kay Manny Bonoan. Ang sabi ni Manny Bonoan, nakialam si Leo Magno. Kilala niyo yan dyan sa Davao. Si Leo Magno. Sabi ni Manny Bonoan, talaga tong si Manny Bonoan, nakuha pa nito maglaro-laro ng golf Ito maraming pananagutan sa ating mga Pilipino ito Sabi ni Manny Bonoan, si Leo Magno nagpunta sa kanyang tanggapan sa DPWH at tinatanong yung mga allocation for Region 9, 10, and 11. No, Region 9, 10, and 11. Sabi ni Manny Bonoan, tumanggi siya. Tapang Sabi ni Manny Bonoan, tumanggi siya doon sa gusto ni Leo Magno na makialam doon sa mga pondo para sa Regions 9, 10, and 11. Subalit, sabi ng sulat ni Zaldico kay Bongbong Marcos, kahit na tumanggi si Manny Bonoan, nagbanta si Leo Magno. Ba, nakuha pa magbanta nito? Matapang din pala ito na siya ay gagawa ng problema. Ang eksaktong term, Leo Magno threatened to cause trouble. In short, this is Zaldico speaking, in short, Leo Magno said he will make a mess of the bidding. Imagine ninyo kung paano binaboy ang pera nating mga Pilipino ng iilang tao. Kaya tayo naririto sa ganitong estado ngayon. Walang sawang pagnanakaw ang mga bangag. Sabi ni Eli Abian, maraming salamat. Si at Mia Rose, always watching from Japan. Thank you, Mia Rose. At si Maro Lakas, maraming salamat. Si Kim Brian Els, lahat sila hindi magkasya sa jail. Kailangan pag na-convict itapon sa South China Sea. Si Bob Collen, big check po, sir. Maraming salamat. Si watching from London, Ena Iram Oreduxe. Ina Eram Oreduxe watching from UK. Si Suzanne Feli Guarino at Michael Brie. Attorney, sabi ni Maharlika, wala daw po si Zaldico sa Prague. Exactly, pangalan nun? Michael Brie. I'm not saying na nahuli. Yun nga po yung ating topic ngayon Mahuli man siya, mabuti. Para ipagkanulunan niya yung iilang taong nagsalaula sa pera nating mga Pilipino. Tatandaan ninyo, kaya ko kayo ginagabayan, ugaling-ugali na ng administrasyong ito that going into the weekend, maglalabas sila ng kanilang propaganda o istorya o naratibo para ko kontrolin nila yung daloy ng istorya ng kwentuhan ng mga naratibo over the weekend and carried over to the next week. Most especially now. Bakit? Sablay, palpak yung kanilang engranding produksyon diyan sa mababang kapulungan. Ating pong talakayin yun. Hagipin ko lamang. Yung supplementa, yung affidavit ni Madriaga, napakaraming pangalan ang binanggit. Banggitin ko lang yung isa rito dahil kilala ko rin itong personal. Binanggit niya na kanyang nakausap base sa kanyang affidavit yung isang nagngangalang abogado na si Attorney Joyce Dapat.
Ako'y humingi ng pahintulot sa aking kaibigan, si Attorney Joyce Dapat, dahil sinabi niya, napakasinungaling ng taong yan. Dahil hindi ko kilala yang si Madriagang yan. Hindi ko alam saan siya kumukuha ng kapal na muka at kapal ng apog, bakit ako dinadamay sa kanyang affidavit. Kaya dapat marapat lamang bigyan ng due process din ng proteksyon ng fairness nitong miyembro ng Maleta Gang dyan sa mababang kapulungan, yung mga pinangalanan. Imagine ninyo, pati yung dating Ombudsman Samuel Sammy Martires, the Honorable former Justice of the Supreme Court Samuel Sammy Martires, kinaladkad. Paano yon? Ganun na lang, libre na lang. Tapos mong sirain yung pangalan ng tao, wala siyang pagkakataon na i-refute itong crying star witness ni Luis Tro at ng kanyang House Committee on Injustice. Si Joyce Dapat, si Attorney Joyce Dapat, ang sinabi niya, hindi niya kilala itong si Madriaga. Itong si Madriaga, nagpadala lang lamang ng FB message patungkol kay Harry Roque. Pero sabi ni Attorney Joyce Dapat, hiningi ko po yung pahintulot niya dahil nga kawawa naman yung walang pagkakataong sagutin at ituwid. Abogada rin po ito At bahagi rin po ito ng obligasyon ng sino mang abogado. Kami po mga abogado, meron po kaming duty and obligation to our country, to the community, to the courts, of course, to our colleagues in the profession, and to our client. And I'm doing my duty to my colleague in the profession who happened to be a friend of mine also. I know her personally, si Attorney Joyce Dapat. Hindi niya kilala ito at ito'y nagmensahe lang sa FB patungkol naman sa isa ring abogado, si Attorney Harry Roque. But I never replied because I do not know him. This is Attorney Joyce Dapat, paragraph 76, page 23 of itong incredible affidavit ni Ramil Madriaga. Page 23, paragraph 76, he mentioned Attorney Joyce Dapat. Ang sabi naman ni Attorney Joyce Dapat, hindi niya kilala si Madriaga, nag-message lamang minsan sa FB patungkol kay Attorney Harry Roque, pero hindi niya sinagot dahil hindi ko siya kilala at ayokong makialam sa isang issue o bagay na wala naman akong kinalaman. Malinaw po yon, settled po iyon. At yung sinasabi rin niya na nagtungo si Attorney Joyce Dapat sa BJMP, may pinakita po sa akin ni Attorney Joyce, and again with her permission, kumuha siya ng certification mula sa BJMP na never siyang nagpunta o tumungtong diyan sa BJMP. Ang kanyang salita, in other words, sir, I never went to BJMP and I never talked to Madriaga. Nagpa-picture lang po siya sa amin during the campaign. Napakasinungaling po niya. Obvious naman, ibinalik ko lamang just to give protection doon sa mga kinaladkad na wala pong plataforma o pahinang kagaya natin na tinatangkilik ninyo. Ituwid lang ho natin. Even the Honorable former Supreme Court Justice Samuel Sammy Martires, eventually naging ombudsman, kinaladkad nitong Ramil Madriaga. Ang problema naman dito sa Justice Committee ng House of Representatives, walang vetting. Pagpapakita ka ng ganitong affidavit, ang daming pangalan. Idadamay mo nang hindi mo man sila pinasagot muna. Sana man lang nag-issue ka ng kautusan papunta kay former Ombudsman Samuel Martires, sir, meron kang binanggit dito sa paragraph 72, pwede bang sagutin mo? Ito yung kopya ng affidavit ni Ramil. Yun po yung tamang proseso. Yun po yung tama, yung patas na proseso. Hindi po yung ginagawa ni Luis Tro.
para po klaro tayo. Binanggit si Attorney Joyce dapat. Attorney Panyera, maaari ka bang magkomento dito? Bago namin isalang ito, pwede bang sumagot ka muna para ma-vet natin kung totoo ba, kung malapit sa katotohanan o sinlayo ng buwan ang si pinagsasabi nitong aming star witness, paiyak-iyak pa, na si Ramil Madriaga. Subalit, hindi binigay ito sa mga taong binanggit at nasangkot tuloy, nananahimik, no? Itong si dating ombudsman at ginagalang na Supreme Court Justice Samuel Sammy Martires, yung practitioner na kilala kong personal, si Attorney Joyce Dapat, ang daming dinamay. Pati nga yung isang kilala ko na nag-react din na kinuhaan daw siya ng 175 million pesos. Ang katotohanan pala, 11 April 2021, wala na sa bansa, wala na sa Pilipinas yung taong itinuturo nitong Madriaga na nakaharap daw niya sa basement parking ng Seda Hotel, Quezon City. Wala pong ganyan, walang ganyan tao sapagkat April 11, 2021 ay umalis na yung kanyang itinuturo't idinadawit. Na ang pangalan ay Lin Weixiong. Bumalik si Lin Weixiong dito sa Pilipinas noon na lamang August 14, 2022. So malinaw po yan. Ngayon, pinasadahan lamang po natin yun. Balik po tayo dito dahil napakaraming kasinungalingan. Pakita ko rin po yung isa pa. Sabi ni Ann Palma Bagona, sabog na sabog ang testimonya ni Madriaga. Pasabugin pa natin. Yung checking ipinapakita na isang 84 million, napakita na po natin dito yan eh. At isang 4.8 million, cheque po ng Land Bank. Nagpapunta ho ako ng isa sa ating mga napakiusapan. Pwede ba kako for purposes of fairness, baka naman meron naman na talaga na branch ng Land Bank diyan sa Department of Urban and Housing. Ano ba yung pangalan yan? O ano man ang pangalan yan? Department of Human Settlement, Urban Development. Paki-check nga kako kung merong branch ang Land Bank sa Department of Human Settlement, Urban Development Office diyan sa Kalayaan, Quezon City. Nagtungo po yung ating pinakiusapan. Ito po yung larawan ng labas. Yung pamilyar po na nagpupunta din sa, kunyari mga abogado, pamilyar sa inyo yung lugar na yan. Kalayaan Avenue yan. Ayan yung opisina ng Department of Human Settlement and Urban Development. Ito yung labas. Sabi ko, pumasok ka sa loob, baka nasa loob. Dahil nga merong nag-issue ng isang checking 84.2 million pesos at isa pang 4.8 million. Alam mo ninyo, walang nakitang opisina ng Land Bank diyan sa Department of Housing and Urban Department of Human Settlement, Urban Development. Wala pong opisina o branch ng Land Bank dyan. Ang meron lang Land Bank presence diyan sa Department of Human Settlement, Urban Development, ito ho. ATM machine. Magpunta nga ho dyan ang member ng mga Committee on Justice. Mag-request ka nga dyan kung i-issuehan kaya ng manager's check. Ibig sabihin na lang, kung ginawa ng patas yung ginagawa nilang proceeding dyan, hindi na kinaladkad yung mga pangalan ng mga honorableng tao. Dating naglingkod sa kataas-taasang hukuman, former Supreme Court Associate Justice at dating Ombudsman Samuel Sammy Martires. Yung aking kabaro sa legal profession, Attorney Joyce Dapat, kinaladkad ng hindi man lang binigyan ng opportunity to refute this malicious allegation of
detainee na nakakaharap ngayon sa kasong kidnapping. Ano ho? So ang nakita lamang ng ating pinakiusapan, terminal ng ATM. Nasa lobby po yan ng Department of Housing at Department of Human Settlement and Urban Development. Isang ATM machine. O ngayon, pwede bang mag-issue ng manager's check ang isang ATM machine sa halagang 84 million pesos? Ano ho? Dito,